Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Welcome po sa Filipino service ng Green Hills Christian Fellowship Ortigas Center. Ako po si Pastor BJ Sebastian. Mga kapatid, sama-sama po nating basahin ang teksto na pagbabatayan ng ating pag-aaral ngayong hapong ito. Magmula po sa Ephesians chapter 2, babasahin ko po ang kalakhan ng verse 1 hanggang verse 10. Sabay-sabay po nating basahin. And you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages He might show the immeasurable riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Pagpalain naman ng Panginoon ang kanyang salita ngayong hapong ito. Bueno mga kapatid, panatilihin po nating nakabukas ang ating mga Biblia sa Ephesians chapter 2 verses 1 to 10. Aaralin natin specifically ang verses 8 to 10 ngayong hapong ito bilang pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng mga mensahe sa aklat ng Ephesians. Ang layunin ng sulat na ito, balikan natin ng konti, ay ipakita ang pagpapala ng Diyos para sa kanyang mga hinirang at ang plano ng Diyos para sa kanyang iglesia. Balikan natin ang ating kayamanan kay Kristo, sabi sa verses 3 to 14. No? Hindi ko po ulitin, baka po kayo kinakabahan. Tutunghayan ko lang po yung mga highlights. Ang sabi ng verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing. Napakaraming pong pagpapala in the heavenly places. Ang sabi sa verse 4, tayo ay chosen. He chose us in Him before the foundation of the world. Bago pa nag-umpisa ang mundo, tayo po ay pinilan niya. Mahirap pong imagine kung paano po nangyari yun. Pinili niya tayo para sa layunin that we should be holy and blameless before Him. Tapos sa verse 5, sabi niya, He predestined us for adoption to Himself as sons upang tayo apunin at maging mga anak niya. Through Jesus Christ, according to the purpose of His will, hindi dahil sa ating sariling kalooban, kundi dahil sa Kanya. Bakit? Sapagkat sabi sa verse 6, to the praise of His glorious grace, para maluwalhati natin ang kadakilaan ng Kanyang kagandahang loob, with which He has blessed us in the Beloved. Tapos sabi sa verse 7, in Him we have redemption, katubusan, sa pamamagitan ng kanyang dugo, through His blood, the forgiveness of our trespasses, kapatawaran sa lahat ng ating pagkakasala sa Kanya. At ito ay malawak kasi sabi niya, according to the riches of His grace. Tapos sabi sa verse 8, which He lavished on us in all wisdom and insight. Kanyang ibinuho sa atin ang kanyang grasya. Upang sabi sa verse 9, malaman natin ang mystery of His will according to His purpose which He set forth in Christ. Kasi sabi sa verse 10, meron siyang plano for the fullness of time to unite all things in Him, in Christ, things in heaven and things on earth. Tapos sabi sa verse 11,
tayo po ay nabigyan ng isang inheritance. Having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to His will. So that, sabi sa verse 12, ito ay to the praise of His glory. Tapos sabi sa verse 13, when you heard the word of truth and believed in Him, we were sealed. Tayo po ay selyado ng kanyang diwang banal, na sabi sa verse 14 ay isang garantiya, a guarantee of our inheritance to the praise of His glory. Nakatutuwa po sapagkat ang lahat ng ginagawa ng Diyos para sa atin ay para sa kanyang kalwalhatian. Siya ay naluluwalhati kapag gumagawa siya ng kabutihan para sa atin. Napakaganda pong equation po yun. Tapos alalahanin din po natin ang ating kapangyarihan kay Kristo. Yun po yung dalangin ni Pablo kung maaalala ninyo. Sabi niya, for this reason, sabi niya, nagpapasalamat siya because nagkaroon tayo ng faith. Yung Ephesian believers ng faith in our Lord Jesus, at yung faith po na yon ay nag-result sa love toward all the saints, pag-ibig sa isa't isa. So tunay po yung faith na pinagpapasalamat ni Pablo. Tapos ang dalangin niya na ang ating Diyos ay bigyan tayo ng spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. Na makilala natin ang tunay, ang Diyos na nagbigay sa atin ng lahat ng pagpapala na nasa kalangitan. Ang paraan noon ay, sabi niya sa verse 18, sana having the eyes of your hearts enlightened. Hindi lang isipan, kundi ating puso ay mabigyan ng liwanag, no? So that you may know the hope, yung ating pag-asa na tiyak na kay Kristo Jesus. Tapos sabi niya, so that you know the riches of His glorious inheritance in the saints. Kung ano yung ating mana sa kalangitan na naghihintay na sa atin. At para natin malaman, yung walang sukat na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan according toward us who believe, no? According to the working of His great might. So meron tayong kayamanan at meron tayong kapangyarihan. At yung kapangyarihan yon, sabi sa verse 20, ay He worked in Christ when He raised Him from the dead, far above all rule and authority, and He put all things under His feet to head over all things to the church, which is His body. So tayo ay napapailalim ngayon sa ating Panginoong Jesus, na siya namang nagligtas sa atin at nagbigay ng kapangyarihan sa atin. At yung kapangyarihan yon ay kapareho ng kapangyarihan na nag-angat sa Kanya hanggang sa langit. Pagkatapos, sa chapter 2, alahalin po natin, balikan natin, yung ginawa ng Panginoon para sa ating kaligtasan. So parang illustration nung sinabi niya na yung kapangyarihan ninyo ay naitaas ko si Kristo Jesus hanggang sa kalangitan. Kaya sabi niya sa chapter 2, sa verse 1, you were dead in the trespasses and sins in which you once walked. Tayo po ay patay. Walang kakayanan na iligtas ang ating sarili. Hindi lang tayo patay, tayo ay sunod-sunuran, following the course of this world, following the prince of the power of the air. Sunod-sunuran tayo sa dyablo. At tayo ay sons of disobedience. Tayo po talaga ay pasaway. Hindi lang po tayo patay at pasaway, tayo din po ay among whom we all once lived in the passions of our flesh. Wala po tayong kakayanan labanan ang pita ng laman, no? Carrying out the desires of the body and the mind. Tayo din po are by nature children of wrath like the rest of mankind. Sa ating pong naturalesa, tayo po ay laban sa Diyos. At doon po tayo niya kanyang iniligtas. Kaya po sa verse 4, yung magandang balita na natutunan natin last time, but God, being rich in mercy, dahil sa kanyang mayamang kahabagan, no? Na nagmumula naman sa kanyang great love with which He loved us. Anong kanyang ginawa para ipakita niya yung kanyang kahabagan at yung kanyang love? Sabi sa verse 5, even when we were dead in our trespasses. Yun po, inulit niya yung nasa verse 1. Tayo po ay patay sa ating pagkakasala. Made us alive together with Christ. Siya po ang bumuhay sa atin. Kung paano niya binuhay si Kristo Jesus magmula sa hukay, tayo po ay binuhay din niya magmula sa ating mga pagkakasala. Hindi lang lamang po niya tayo binuhay. Tayo po ay raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. So para na tayo pong nasa langit, nakasama ang ating Panginoong Jesucristo, na siya namang nagpunta dito sa lupa upang tayo ay iligtas,
upang bayaran ang ating mga kasalanan sa krus sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo ng kanyang sariling dugo at upang ipataw sa atin ang kanyang perfectong buhay na kanyang ibinuhay sa lupa bilang isang tao na bilang ating substitute ay mabigyan niya tayo ng perfection. Yan po ang ating mga pagpapala mula kay Kristo. Kaya naman niya ginawa ito, sabi niya, so that in the coming ages, we might show the immeasurable riches of His grace in kindness towards us in Christ Jesus. So dahil sa kanyang kahabagan, dahil sa kanyang pag-ibig, dahil sa kanyang kagandahang loob, dahil sa kanyang kindness toward us in Christ Jesus, tayo po ay binuhay niya at iniluklok sa kung saan nakaupo si Kristo Jesus sa kalangitan. Naroroon na po tayo ngayon, no? Kahit nabubuhay pa lang dito sa mundo. Tayo po ay sigurado na. Meron na tayong pag-asa, meron na tayong pamana, meron na tayong kapangyarihan at kayamanan na nasa kalangitan dahil sa ginawa ni Kristo Jesus sa atin. So, para ngayon maipaliwanag niya kung bakit pwede niyang ipakita yung immeasurable riches of His grace and kindness towards us in Christ Jesus. Para niya maipakita yon, pinapatunay niya na tayo iniligtas, sabi nga nung ating texto last week, tayo iniligtas mula sa hukay sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob para sa kanyang kaluwalhatian at upang gawin ang kanyang mabubuting gawa. Yun po ang summary ng ating pong teksto at mensahe ngayong hapong ito. Tayo po mga kapatid ay isang obra maestra ng kanyang kagandahang loob. Yung pong sinasabi ng verse 7 last week. Para maipakita niya the immeasurable riches of His grace and kindness towards us in Christ Jesus. Para maipakita niya kanino? Sa buong kalangitan na magpasawalang hanggan na tayo ay maipagmalaki niya na kanyang mga niligtas dahil sa kanyang kahabagan, kagandahang loob, pag-ibig, at yung kanyang kindness towards us in Christ Jesus. So, ipapaliwanag niya ngayon sa verses 8 and 9 kung paano ba tayo niligtas ng Diyos. At sa verse 10, kung bakit tayo iniligtas ng Diyos, no? Para saan? Paano ba tayo niligtas at para saan ba tayo niligtas ng Panginoon? Yung pong ating 2-point outline sa hapong ito. So, umpisahan po natin sa una. Paano ba tayo niligtas ng Diyos? No? So, verse 8 po yon at kalahati ng verse 9. No? So, una, ang sabi sa verse 8, sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob. Sabi kasi, for by grace. Bakit po for? Yung for po ay isang hudyat sa atin na ito po ay paliwanag ng previous verse. Yung previous verse po ay yung kanyang layunin ng kanyang pag-angat sa atin mula sa hukay. Ang layunin niya ay so that in the coming ages, He might show the immeasurable riches of His grace and kindness toward us in Christ Jesus. Upang maipakita niya ang walang katapusan at walang katapat at walang kasing dakila niya na kagandahang loob na ipinakita sa ating mga makasalanan na ginawa niyang kasama ni Jesus sa langit, no? Hindi po ba napakadakila po noon? Hindi po ba napakaganda pong achievement po 'yon? Yun po ang kanyang gustong ipagmalaki sa buong sansinukob, sa buong kalangitan. At ang susunod na verse, sa verse 8, ay isang explanation kung bakit nga niya maipagmamalaki. Sabi niya, for by grace. For by grace. Ang grace po ay ang kagandahang loob ng Diyos na binigay niya sa atin na hindi karapat-dapat tumanggap nito. Isang kagandahang loob na ibinigay niya sa atin na hindi karapat-dapat tumanggap nito. Yun po ang grace. Unmerited favor. Unmerited dahil hindi po natin kayang i-achieve o hindi natin kayang makuha ng ating para sarili. At hindi naman labag po dun sa definition ng grace, yung pong kailangan pong pagtrabahuhan, no? Ang grace. Sapagkat ang grace po ay kusang loob na ibinibigay ng giver sa tumatanggap. So pagka po tinrabaho yung grace, sweldo po yun, hindi po yung grace. No?
Ngayon pong linggo na ito, baka hindi po ninyo naaalala, ang Reformation Sunday. Ang Reformation po ay yung panahon 504 years ago, October 31, 1517, na kung saan ipinako ni Martin Luther ang kanyang 95 thesis o 95 na katanungan laban sa mga maling katuruan at maling practices ng Roman Catholic Church nung panahon na iyon. No? At ang pinakamalaki pong argumento o naging argumento ng Reformation ay yung method of salvation, kung paano po naliligtas ang tao. Ang sabi ng Roman Catholicism, ang grace po ay ibinibigay sa pamamagitan ng Iglesia Romana Katolika at sa pamamagitan ng mga dinidispensa nilang ritual at sakramento. So kailangan pong gumawa ang mga miyembro nito o ang mga naghahanap ng kaligtasan upang madispensa sa kanila ang grasya ng Diyos. Taliwas po sa definition ng grace ang pagdidispense ng grace at ang pagtatrabaho ng mga tao para sa grace na yon. Sapagkat ang grace po ay kagandahang loob ng Diyos na ibinigay niya sa atin na hindi karapat-dapat tumanggap nito. At hindi naman natin talaga kaya na panalunin ang grace na binibigay ng Diyos. Makikita po natin yon. Ito ang dahilan kung bakit niya maitatanghal, katulad ng sinabi ko kanina, ang immeasurable riches of His grace. Yung po ang dahilan para dun sa verse 7. Yung po ang dahilan kung paano niya maitatanghal ang kanyang grace sa buong kalangitan. Because of His kindness toward us in Christ Jesus. Ang grace ay dahil sa kabutihan ng Diyos sa atin upang tayo na walang kakayahan iligtas ang ating sarili ay maligtas at maging tagapagmana niya sa langit. Sabi sa Titus chapter 3, verses 4 to 7, ang ganito. But when the goodness and loving kindness of God our Savior appeared, He saved us. Malinaw po. Not because of works done by us in righteousness, kahit na po righteous works, hindi po yung kaya eh. Not because of works done by us in righteousness. Sapagkat kahit righteous works po yon, hindi po siya sapat. No? But according to His own mercy, by the washing of regeneration, pagkabuhay na maguli, and renewal of the Holy Spirit, being born again, sa pamamagitan ng diwang banal ng Diyos. Sabi sa verse 6, Titus 3:6, whom He poured out on us richly through Jesus Christ our Savior, so that, being justified by His grace, we might become heirs according to the hope of eternal life. Yan po ang kanyang ginawa sa atin. Ginawa niya yung kabutihan sa atin upang tayo na walang kakayahang iligtas ang ating sarili, ay maligtas at maging tagapagmana ng eternal life sa langit. Ang grace ay ang sanhi ng ating kaligtasan, ang pinagmumulan, ang cause ng ating pong salvation. Ang grace, ang sanhi ng ating kaligtasan, ngunit ito ay hindi natin matatamasa kung hindi natin ito tatanggapin. Kasi po, ang lahat ng regalo, hindi magiging regalo kung hindi tatanggapin nung pinagbibigyan. Kung hindi tatanggapin ng pinagbibigyan, ay hindi siya magiging regalo. No? Ang maganda sa grace ng Panginoon, ang kanya pong grace ay mahirap tanggihan. No? Talaga pong sigurong sunog na lang ang kaluluwa ninyo kapag hindi pa ninyo tinanggap ang grasya ng Diyos na napakadakila, na napakaganda, na may kahabagan, na may pagmamahal sa inyo. Na pagmamahal na pinapakita niya ang kanyang kindness towards you. Tayo kahit patay sa ating kasalanan. Ano niyo ibig sabihin nun? Patay tayo, hiwalay sa Diyos sapagkat ang pagkakasala natin ay isang offense sa Kanya. Tayo po ay kaaway niya. Pero bagaman tayo kaaway niya, tayo inibig niya, tayo minahal niya, tayo kinahabagan niya, at gumawa siya ng paraan sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang tayo maligtas. At ito ay pinagkakaloob niya sa atin. Kailangan natin tanggapin. Dapat natin tanggapin
Pero pangalawa, ang sinasabi ng ating teksto, tinatanggap ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Alam ko na maraming nagsasabi sa akin na ako daw ay masyadong Calvinist, no? Mahirap po paliwanag kung ano ibig sabihin nun. Pero ang paniniwala ko po, na dahil tayo tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos, sinirang ng Diyos, iniligtas ng Diyos, bago pa nag-umpisa ang buong mundo. Datapot wala po tayong involvement at all sa ating kaligtasan. So kahit na po yung ating pagiging born again, kahit na po yung ating pananampalataya sa Kanya, ang lahat ng ito ay Kanyang kaloob sa atin. At lahat ito ay ginawa niya upang ating tanggapin. Ngunit mga kapatid, hindi maipaliwanag na kaparaanan, no? Hindi maaaring kumilos ang Diyos ng ganito at ibigay ang kaligtasan sa atin na walang willingness magmula sa atin na tanggapin ang kanyang kaligtasan ng may pananampalataya. He never does anything outside of our will, our faith. Kailangan po natin i-exercise yung faith, no? Sabi ng iba, paano yun kung siya nga ang sovereign sa ating kaligtasan? So, kahit na ayaw natin, mapipilitan tayong manampalataya sa Kanya. Tinitiyak ko po sa inyo na wala pong mapipilitan. No? Na dahil sa kagandahan na Kanyang alok na kaligtasan, ang tama lamang pong tugon doon ay pananampalataya at pagtanggap ng Kanyang grace sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Ngayon, mahirap pong pagsamahin yung dalawang konseptong yon. Na ang Diyos ay sovereign sa Kanyang pagliligtas sa atin. At ang tao ay responsible na manampalataya sa Kanya. Kahit na anong tanong bigay niyo sa akin, hindi ko po masasagot yon. Pero pareho pong totoo. Sapagkat, ang sabi sa ating teksto, you have been saved through faith. No? Ang pagtanggap ng grace ng Panginoon ay sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanyang paraan ng kaligtasan. Kailangan po nating manampalataya. Kailangan po nating maging willing na gamitin ang pananampalataya upang tanggapin ang alok na kaligtasan ng Diyos sa atin. At ang kaligtasan ito at ang pananampalatayang ito ay kay Kristo Jesus. Tayo ay kailangan manampalataya sa paraan ng kaligtasan na ibinigay ng Diyos na ang Kanyang sariling bugtong na anak na si Kristo Jesus. Siya po ang paraan ng kaligtasan na ibinigay ng Diyos. Ang faith ay isang matibay na pag-asa sa katiyakan na tayo ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi po sa John 1:12, but to all who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God. O yun naman pala tayo naging children of God dahil tayo ay nanampalataya. Pero tignan niyo po yung next verse, verse 13. Who were born, so we became children of God, naging born again. Who were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man. Hindi dahil sa kaloob ng tao. Hindi dahil sa desisyon natin. Nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Born of God. Paano nangyari yun? Pastor BJ, nanampalataya tayo pero yun ay galing din sa Diyos. Hindi ko po alam. No? Pero yun po ang katotohanan na kailangan nating tanggapin. John 3:16, malinaw, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Kailangan pong manampalataya. Sabi sa John 3:18, whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already. Dahil tayo po sa ating kasalanan, sabi nga ng Ephesians 2:1, we were dead in our trespasses and sins. Hiwalay, patay na po tayo, condemned na po tayo eh. Ang ginagawa lang po ng Diyos ay binubuhay tayo pa tayo maligtas. Sabi sa John 5:24, truly, truly, sabi ng Panginoong Jesucristo, I say to you, whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life. He does not come into judgment but has passed from death to life. Sabi din yun sa Ephesians 2, di ba? Tayo nagumpisa sa death, tayo ay matatapos sa life.
Pero ang kailangan mangyari doon ay tayo ay to believe in Christ. No? So siguro po ang sikreto po ay kailangan natin maintindihan kung ano po yung faith. Ang sabi sa Hebrews 11:1, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Yung pong faith na yun ay hindi human faith. Sapagkat ang human faith ko, kailangan po nakikita natin bago tayo maniwala. Hindi ba? To see is to believe. Pero ang sabi ng Bible, ang biblical faith is the assurance of things, the conviction of things not seen. So yun po ang faith. Yun po ang faith na kailangan natin para natin matanggap ang alok na kaligtasan ng Diyos. Ngayon, ito ay pagkakaroon ng righteousness o katuwiran na tatanggapin ng Diyos na nakaliligtas, na nagmumula sa Diyos. Basahin ko po Romans 3, starting in verse 21. But now the righteousness of God, ito po yung paano ba tayo maibabalik sa Panginoon? Paano ba niya tayo tatanggapin? Kailangan may righteousness. Yun po ang rule. No? But now, the righteousness of God has been manifested apart from the law. Hindi po dahil sa pagsunod ng batas. Although the law and the prophets bear witness to it. The righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. For there is no distinction, for all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. Yung pong faith that saves o yung saving faith gives us access sa righteousness ng Panginoon. Tayo ay nagiging righteous sa Kanyang paningin. At ito po ay binibigay by His grace as a gift. So, yung pong pananampalataya po na yun, yung kaligtasan, yung nagliligtas na pananampalataya, ang sabi ng ating teksto, number 3, hindi nagmula sa atin. Hindi nagmula sa atin. No? And this is not your own doing. So, malinaw po yung not your own doing. No? Naintindihan natin yun. Kailangan natin linawin yung this. Yung salitang this ay nasa neuter na gender. Walang kasarian sa salitang Griego. Ang mga salitang grace tsaka faith ay nasa feminine na gender. So, ang sabi ng ibang teologo ay yung this hindi specifically nagre-refer sa grace at sa faith. Pero, ang salita na saved ay nasa masculine na gender. So, by grace, you are saved. By grace, feminine. You are saved, masculine. By through faith, feminine. And this, neuter. Bakit ho kaya siya neuter? Kasi yung tatlong naunang salita ay may dalawang feminine, may isang masculine. Kaya siya neuter para covered niya lahat. So yung this ay tumutukoy hindi lamang sa faith, dahil feminine po yung faith. Hindi lamang sa grace, dahil feminine din po yung grace. At hindi lamang sa saved, dahil masculine naman po yung saved. So yung tinutukoy ng this ay yung buong sentence na yon, no? By grace you have been saved through faith. And this, yung grace that you are saved by faith, and that, yun ang buong this. Yung salvation by grace through faith, no? Yun po ay hindi nagmumula sa atin. This is not your own doing. Hindi nyo po ito ginawa. Ito ay gawa ng Diyos. Hindi nyo po itong kayang gawin sapagkat kayo'y patay. Hindi ba? Wala tayong kakayanan. Patay po tayo no? Hindi natin kayang gawin at hindi natin ginawa at hindi nagmula sa atin. Kaya, ang kailangan ay buhayin tayo ng Diyos. Kasi nga tayo patay, di ba? Ephesians 2:1-3. Kaya kailangan tayong buhayin ng Diyos. Ephesians 2:4-7. Di ba? Doon tayo nang galing last week. So, ang sabi ng ating teksto, this is not your own doing, no? It is the gift of God. Ito ay isang kaloob ng Diyos sa atin. Isang regalo. Isang aginaldo. Isang kaloob ng Diyos sa atin. It is the gift of God. Ang linaw-linaw po. Ang kaligtasan ay gift of God na hindi nagmumula sa atin. Gift nga ni God sa atin. So bakit magmumula sa atin ang kaligtasan?
kung yung by grace, yung salvation by grace through faith, ang tinutukoy, that is not your own doing, it is a gift of God. Kung yun ang gift, yung salvation by grace through faith, yung buong yon ay gift ng Panginoon sa atin. Hindi po sa atin ang gagaling ang pananampalatayang nagliligtas ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Hindi sa atin ang gagaling. It is a gift of God. Kasi sabi sa Acts 13:48, and when the Gentiles heard this, dahil si Pablo at si Barnabas ay nagpunta sa mga Hintil. Dahil sila po ay tinanggihan ng mga Hudyo. So, and when the Gentiles heard this, they began rejoicing and glorifying the word of the Lord. And as many as were appointed. Yun po yung Ephesians 1:3-14, di ba? As many as were appointed, chosen, predestined, adopted, redeemed, as many as were appointed to eternal life, ano ginawa nila? Believed. So yung mga pinili, they believed. Dahil sila ay pinili, binuhay ng Diyos, they believed. So yung pananampalatayang nakapagliligtas ay nagmumula sa mga pinili na binuhay ng Diyos na nanampalataya kay Kristo. Napakalinaw po. Philippians 1:29. For it has been granted to you that for the sake of Christ you should not only believe in Him, it has been granted to you that for the sake of Christ. Ang ibig sabihin, it has been granted to you not only to believe. So it has been granted to you that you believe, pero not only to believe, but also suffer for His sake. But it has been granted to you to believe. Saving faith that is by the grace of God. Salvation by grace through faith is the gift of God. Galing po sa Diyos. So, kaya yung kakayanan para tayo ay maligtas, natanggapin ang alok ng Diyos na kaligtasan, ay galing din sa Kanya. Yung salvation by grace through faith. Yung saving faith out of the grace of God ay galing din sa Kanya. Sabi niya, ito ang gagawin ko. Padadala ko ang aking bugtong na anak. Siya ay mamamatay para sa inyong kasalanan, para bayad na ang inyong utang. Siya ay mabubuhay na isang perpektong buhay na kanyang ipapataw sa inyo na maniniwala sa kanya. Ang kailangan nyo lang gawin ay manampalataya. At ang pananampalataya na yon na nagliligtas by grace ay galing din sa ating Panginoong Diyos. Saan kayo makakakita ng kaligtasang mas dakila pa dyan? Ibinigay na sa inyo ang kaligtasan, ang paraan ng kaligtasan at yung pamamagitan na yung kaparaanan para tanggapin ang kaligtasan ito. Siya pa rin ang nagbigay. Mga kapatid, napakadakila ng ating kaligtasan. Ito ay isang libreng pagpapala na bigay ng Diyos sa kanyang mga hinirang na mananalig sa kanyang paraan ng kaligtasan. Kaya naman sabi ni David sa Psalm 32, ito ay pagkatapos niyang ni-rebuke ni Nathan dahil sa kanyang pagkakasala kay Bathsheba. Ang sabi niya, blessed is the one whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Alam niyo yung kwento, di ba? Nagkasala siya kay Bathsheba, tapos pinapatay niya ang asawa ni Bathsheba. Pagkatapos ng ilang panahon, siya ay pinuntahan ng propetang si Nathan at sinabi sa kanyang isang kwento ng isang taong masahol pa na naging abusado. At ang sabi ni Nathan, ikaw yung taong yun. Sapagkat nangalo niya ka kay Bathsheba, tapos pinapatay mo ang kanyang asawa. Ang sabi ni David, I have sinned. Pero ang sabi ni Nathan, but the Lord has taken away your sin. At hindi ka mamamatay. Kaya si David sa kanyang pagpupuri sa Diyos, ang sabi niya, blessed is the one whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man against whom the Lord counts no iniquity, and in whose spirit there is no deceit. Mga kapatid, ang ating pong kaligtasan ay isang pagpapala na mula sa Diyos. Isang kaloob, isang libreng regalo na kanyang ibinigay sa atin. Ang sabi huli ng ating teksto, hindi resulta ng gawa. Not a result of works. Not a result of works. Ang kaligtasan na nakaliligtas ay hindi isang katanggap-tanggap na gawain ng tao, yung pananampalataya. Sabi nila, hindi ba ang pananampalataya ay work?
Hindi po mga kapatid, kasi kanino po nanggaling yung saving faith? Yung salvation by grace through faith, kanino po nanggaling? Hindi po ba? It is a gift of God. It is not your own doing. It is a gift of God. So how can it be a meritorious work? Paano po magiging katanggap-tanggap na paggawa ng tao yun? Hindi nanggaling sa tao. Pwede po bang gumawa ang tao na patay sa kanyang pagkakasala? Ang tao na hilo? Ang tao na pasaway? Ang tao na condemned? Hindi po niya kaya. Kailangan po siyang buhayin ng Diyos para siya ay makatugon sa alok ng Diyos. Salvation by grace through faith, ang alok ng Diyos. Ito ay kaloob niya sa atin. Hindi po isang meritorious work yung pananampalataya. Sapagkat wala po tayong ginagawa doon kundi tanggapin ang isang kaligtasan na ibinigay na sa atin ng Diyos. Wala pong gawain doon, tatanggapin mo lang, sasaluhin mo lang, bubuksan mo lang ang iyong palad katulad ng isang mahirap na pulubi. Yung po sinabi ng Panginoon sa kanyang Beatitudes, sa Matthew 5 verse 3, Blessed are the poor in spirit. Pagpapalain ang mga dahop na mahirap. Yung mahirap na walang kahit na na nakabukas lang ang palad at humihingi ng kaloob ng Diyos. Ganun po tayo mga sinners. Tayo po ay dahop, wala na po tayong resources. Wala po nga tayong kakayahan, tayo'y patay. Mga kapatid, ang ating pong mabubuting gawa, baka akalain ng iba, na gumawa ko ng ganito, ako'y naging pastor, ako'y active sa ganyan, ako'y kumanta sa choir, ako'y kasama sa missions, at pagdating ko sa langit, i-enumerate ko po lahat ito sa Panginoon. At yan ang dahilan kung bakit kailangan niya akong papasukin sa langit. Ang sasabihin niya sa iyo, away from me, you workers of iniquity, I do not know you. Nako. Kung tayo po yung maasa sa mabubuting gawa, ang sabi ng Isaiah 64:6, we have all become like one who is unclean. And all our righteous deeds are like a polluted garment. Mga kapatid, huwag po tayong aasa sa mabubuting gawa. Walang maliligtas din sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Na palagi kasing kulang ang ating pagsunod. Kasi baka mali ang motibo ng ating pagsunod. Katulad nung rich young ruler sa Luke 18, di ba, tinanong siya ng Panginoon, nasunod mo na ba lahat ng kautusan? Sabi niya, oo, nasunod ko na lahat yan. Mayabang pa no? Baka kaya niya nasunod lahat, o baka kaya niya sinunod lahat, o akala niya nasunod niya lahat, ay para may pagmalaki niya. Mga kapatid, hindi po maaari yun sa Diyos. Sapagkat yung pagmamalaki sa Diyos ay pagkakaroon ng Diyos-Diyosan sa harap ng Diyos. So mga kapatid, sabi sa Romans 3:20, for by the works of the law, no human being will be justified in his sight. Sabi sa Romans 3:28, for we hold that one is justified by faith apart from the works of the law. Linaw po, no? Sabi sa Romans 4:4-8, now to the one who works, his wages are not counted as a gift, but as his due. And to the one who does not work, but believes in him who justifies the ungodly, his faith is counted as righteousness, katuwiran na katanggap-tanggap sa Diyos. Sabi sa Romans 11:6, but if it is by grace, it is no longer on the basis of works, otherwise grace would no longer be grace. Kasi kung tinatrabaho po ang kaligtasan, hindi na po grace yun, sweldo na po yun. Dahil nga hindi tayo makagagawa ng mabuti, tayo patay. Ang Diyos na ang gumawa ng paraan para tayo magkaroon ng pag-asang makarating sa langit. Siya na po ang gumawa ng paraan. Ito po ang katotohanan ng lahat ng ito. Ang taong makasalanan ay naliligtas sa pamamagitan lamang ng kagandahang loob ng Diyos na tinatanggap sa pamamagitan lamang ng pananampalataya na isang kaloob ng Diyos at hindi dahil sa kahit na anong gawa ng tao. Salvation by grace through faith is a gift. Hindi galing sa atin. Hindi natin kailangan trabahuhin. Hindi natin kayang trabahuhin.
isang kaloob ng Diyos dahil sa kanyang kahabagan, sa kanyang pagmamahal, sa kanyang kagandahang loob, sa kanyang kindness towards us in Christ Jesus. Binigay niya po yan, isang kaloob para sa atin. Ganyan po tayo niligtas ng Diyos. Ganyan po. Paano tayo niligtas ng Diyos? Ganyan po niya tayo niligtas. Sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob na tinatanggap natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya, no? Para tayo ay maging mga trophies ng Panginoon na pwede niyang itanghal sa buong kalangitan. Para saan ba tayo niligtas ng Diyos? Tingnan natin yung second part ng verse 9. No? Tayo niligtas niya para sa ikapupuri ng Diyos, hindi ng kahit na sino. Sabi sa verse 9, so that no one may boast. Tapos yung umpisa ng verse 10, for we are His workmanship. Palagay ko po yung dalawang yun ay magkatuktok. Ang una po ay the reason why hindi galing sa atin ang kaligtasan. At yung pangalawa is yung dahilan kung bakit dapat papurihan ng Diyos. Ang dahilan kung bakit hindi sa atin ang gagaling o hindi naman kasi natin kaya ang kaligtasan sapagkat so that no one may boast. Kaya niya pinagkaloob. Para ang kalwalhatian ay mapunta sa kanya sapagkat we are His workmanship. Ang kaligtasan mula sa kanyang kagandahang loob na tinatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya, nakaloob din ng Diyos, ay sinagawa ng Diyos upang wala sa atin ang maaring magmalaki sa harap ng Panginoon. Sabi ng 1 Corinthians 1:27-31 ay ganito. Sabi ni Pablo, but God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God. And because of Him, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption, kaligtasan. So that as it is written, let the one who boasts, boast in the Lord. Yun po ang kanyang pakay. Kaya niya tayo pinulot mula sa basurahan. Kaya niya tayo binuhay, tayong mga patay, upang walang makapagmalaki, kundi ang ating Panginoong Hesukristo, na karapat dapat lamang na luwalhatiin dahil sa kanyang ginawa sa atin. Ang kaligtasan natin ay para sa kanyang kaluwalhatian. Yun ang sabi natin kanina sa Ephesians 1:12, so that we who were the first to hope in Christ might be to the praise of His glory. Sapagkat ang ating kaligtasan ay kanyang paraan upang tayo na mananalig sa kanya ay maging obra maestra niya na maaari niyang maipagmalaki sa buong kalangitan. Ano ibig sabihin ng obra maestra? Yung pong salitang workmanship. Ang original na salita na yun ay poema. Ang root word poem. No? Parang nakikita niyo dun sa Greek word. Poem, isang work of art. In fact, ang sabi ng marami, ito ay isang masterpiece. Tayo ay obra maestra. Tayo ng mga niligtas niya, napatay, na binuhay niya, naniligtas niya, naniluklok niya sa taas, nakasama si Kristo Jesus, na pinulot niya mula sa hukay at inangat hanggang sa langit. Tayo ay kanyang obra maestra, mga kapatid. Isang work of art. Tayo na basura. Tayo na madumi. Tayo na karumal-dumal. Tayo na kaindik-hindik, kagilagilala sa kanya. Tayo, mga kapatid, na karay-mari-mari ang talamak ng kasalanan sa atin, ay ginawa niyang obra maestra ng kanyang kagandahang loob. Minsan, mga kapatid, kapag malalim ang pinanggalingan yung hukay, katulad ko, sa ating pag-angat ng ating Panginoon, lalo nating makikita ang kagandahan ng kanyang obra maestra sa ating mga buhay. Mga kapatid,
Yan po ang kanyang pakay. Kaya sabi niya, di ba noon sa Ephesians 1, even as He chose us, He predestined us, sabi niya, to the praise of His glorious grace. Yun ang kanyang pakay. Sabi niya sa chapter 2, verse 7, so that in the coming ages, He might show the immeasurable riches of His grace. Ako, kung ipaparaphrase ko to, dadagdag ko po yung, He might show off the immeasurable riches of His grace. Tayo po, ay hindi lamang niya ihahanay. Tayo po ay kanyang ipagmamalaki. Yun po ang hindi ko masukat isipin. Kung paano po nangyari yun, na tayo na makasalanan, na mga kaaway niya, na mga kalaban ng krus ng Panginoon, ay maging mga obra maestra niya. Sabi kasi, ito ay para ang kanyang mga hinirang, tayo ay maging kawangis ni Kristo Jesus. Yun ang obra maestra kasi. Kasi ang si Kristo Jesus, ang perfect, di ba? So para tayo maging obra maestra, tayo ay created in Christ Jesus. Para tayo ay maligtas ng Diyos, inilagay niya tayo kay Kristo Jesus. Naalala nyo? Ephesians 1 verse 4. Even as He chose us in Him. Verse 7. In Him we have redemption through His blood. Verse 11. In Him we have obtained an inheritance. Verse 13. In Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, were sealed with the promised Holy Spirit. In Him, in Him, in Him, in Him. Ang tinignan ng Diyos ay ang perfectong buhay ni Kristo na kanyang pinataw sa atin noong tayo ay manampalataya sa Kanya. Kasi ang isang standard niya is be perfect as your heavenly Father is perfect. Kailangan perfecto. Hindi natin kaya yun. Dahil hindi natin kaya yun, kinaya ni Kristo para sa atin. Siya ay bumaba dito, He lived a perfect life. At sabi sa 2 Corinthians 5:21, for our sake, He made Him to be sin who knew no sin, si Kristo po yun, so that in Him, kay Kristo, we might become the righteousness of God. Hindi natin kaya maging righteous. So si Kristo, siya ang kumaya. At yung righteousness niya, ipinataw niya sa atin. Nung tayo'y manalig sa Kanya. Ganyan po tayo nakikita ng Diyos. Tuwing tayo'y tumatawag sa Kanya at siya ay tumitingin sa atin, ang nakikita niya ay ang katuwiran ng Kanyang anak na si Jesus. Because we were created in Christ Jesus. Pangalawa, ang binilang niya ay ang Kanyang dugo na umago sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran sa ating kasalanan. Ang sabi kasi ng Hebrews 9:22, ang kabayaran sa kasalanan ay ang pagdanak ng dugo. Kailangan dumanak ang dugo. No? So hindi natin kayang gawin yon. So ginawa para sa atin ni Jesus. Siya ang ating substitute. Yung kanyang perfection, ipinataw sa atin. Yung kanyang pagbayad ng ating utang ay ginawa niya sa krus. At sabi sa Romans 3:25, whom God put forward as a propitiation by His blood, kabayaran sa kanyang dugo, to be received by faith. This was to show God's righteousness because in His divine forbearance, He had passed over former sins. So anong ginawa ng Diyos? Dahil hindi natin kayang maligtas sa ating sarili, tayo ay nilagay niya in Christ. Bakit in Christ? Sapagkat in Christ, ang lahat ng kasalanan natin ay bayad sa krus. Dahil in Christ, ang kanyang katuwiran ay nasa atin, ipinataw niya. So tayo ay in Christ. Kaya naman tayo ginagawa niyang kawangis ng kanyang anak. Romans 8:28, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. For those whom He foreknew, pakinggan niyo to, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. And those whom He predestined, He also called, and those whom He called, He also justified, and those whom He justified, He also glorified. So tayo ay
niligtas niya sa penalty ng sin nung siya namatay sa krus. Tayo ay inililigtas niya ngayon sa power of sin dahil siya ang nagbabago sa atin. At sa huli, tayo ay ililigtas niya from the presence of sin. Mawawalan tayo ng bahid ng kasalanan dahil sa kanyang katuwiran na nasa atin. Pangatlo, ito ay para maisagawa ng kanyang niligtas ang kanyang mabubuting gawa. Tayo po ay niligtas by grace through faith. May layunin po ang Diyos, no? For good works, sabi niya. You are saved by grace through faith for good works which God prepared beforehand that we should walk in them. Ano yung mga good works na yon? Mga mabubuting gawa sa kapwa natin. Sabi sa Titus 3:8, the saying is trustworthy, and I want you to insist on these things so that those who have believed in God, faith po yun, saving faith by grace, may be careful to devote themselves to good works. These things are excellent and profitable for people. Para sa kapwa. James chapter 2, verses 14 to 17. What good is it, my brother, sabi ni James, if someone says he has faith, nagpo-profess po na siya ay may faith kay Jesus, but does not have works, datapwat yung kanyang faith ay hindi totoo. No? Bakit? Can that faith save him? Obviously, hindi. If a brother or sister is poorly clothed and lacking in daily food, and one of you says to them, go in peace, be warmed and be filled, without giving them the things needed for the body, what good is that? So also faith by itself, if it does not have works, is dead. Yung pong faith na profession of faith lang, dahil walang good works na lumalabas, dahil hindi totoo, ay patay. Sapagkat ang faith na totoo ay gumagawa ng mabubuti sa ating kapwa. Pangalawa, mga gawaing makadiyos. Titus 2:11 to 14. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people. Ito din po ang sinasabi sa Ephesians 2:8 and 9. Training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all lawlessness, and to purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works. Ganun po ang epekto ng salvation that is by grace through faith. Pangatlo, mga gawain para sa pagkakaisa ng kapatiran. Sample lang po ito, Ephesians 4:1 to 3. Sabi ni Pablo, I therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk, mamuhay, to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Anong calling yon? Yun sa Ephesians 1:3 to 14. Yung pinili kayo, predestined kayo. He chose us, He predestined us. He redeemed us. Calling nyo po yun. To walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Yun po ang good works. Mga gawain para sa ating kapwa, mga gawain makadiyos, mga gawain para sa pagkakaisa ng kapatiran. Sa huli mga kapatid, ito ang sinasabi ng ating teksto. Ang taong makasalanan ay naliligtas sa pamamagitan lamang ng kagandaang loob ng Diyos, na tinatanggap sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Salvation by grace through faith. Isang kaloob ng Diyos at hindi dahil sa kahit na anong gawa ng tao. Ito ay para sa ikapupuri ng Diyos lamang. Para tayo na kanyang hinirang ay maging kawangis ng kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. At para tayo na kanyang niligtas ay gumawa ng kanyang mabubuting gawa. Yun po ang pakay ng Diyos sa ating kaligtasan.
Anong implikasyon, mga kapatid? Tandaan po natin, tayo ay isang obra maestra ng kanyang kagandahang loob. Hindi po natin ginawa ito para sa ating sarili, hindi po natin nakamit ito dahil sa ating sariling gawa, hindi po natin nakuha ito dahil tayo relihiyoso, hindi po. Tayo ay isang obra maestra ng kanyang kagandahang loob. Tayo niligtas mula sa hukay sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob para sa kanyang kalwalhatian at upang gawin ang kanyang mabubuting gawa. Ito ang tanong, tinanggap na ba natin ang kanyang napakadakilang alok ng kaligtasan na ito? Tinanggap na ba natin? Tayo ba'y nananampalataya na sa kanya at sa kanyang natapos ng gawain sa krus? Ang pagbabayad niya ng ating mga sala at ang pagpapataw niya ng kanyang perpektong buhay sa atin. Tayo ba'y nananampalataya na doon? Kung gayon, tayo ba ay nabubuhay na mga obra maestra niya? Ginagawa ang mga mabubuting gawa na ininanda niya para gawin natin sa buhay na ito. Mga obra maestra tayo, mga kapatid. Tayo ba ay nabubuhay na mga obra maestra niya? Gawin po natin ito para sa kanyang kalwalhatian. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa inyong mensahe sa amin sa hapong ito sa pamamagitan ng teksto na inyong binigay sa amin na sinulat naman ni Pablo na inyong lingkod. O Diyos, nawa ay may sa pamuhay namin ang pagiging obra maestra ninyo. Nagawin namin ang lahat ng gawain na inyong inihanda para sa amin nung kami ay inyong iniligtas sa pamamagitan lamang ng inyong kagandahang loob na tinatanggap namin sa pamamagitan lamang ng pananampalataya na nakaliligtas, na iyang kaligtasan yan naman, Panginoon, ay kaloob mo rin sa amin. Maraming salamat sa iyong dakilang kaligtasan. Nawa ay tanggapin ito lahat. Nawa, kung merong hindi pa nakakatanggap, Panginoon, ang mga ito ay humiyaw sa iyo na mahabag ka sa amin, O Diyos, at kami ay iyong iligtas. At ang sabi ng iyong banal salita, ang lahat ng tumawag sa Diyos ay makatatanggap ng kanyang kaligtasan. Ito nawa ang mangyari sa bawat isa sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Siya nawa. Amen at amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.